would like to ask, kasi we mentioned about stress kanina, and I mean factor when it comes to genes or yung genetic factor na tinatawag. So can this also be secondary to a substance abuse? Kasi di ba Yes. marami rin, laganap din kasi doktora yung talagang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot eh. Pwedeng secondary sa substance abuse, pero kasama kasi sa exclusion criteria ng schizophrenia yung substance use tsaka medical causes ng mga delusions at hallucinations. So does it mean na it would fall under another criteria na naman? Pwede. Oh, okay. So kasi nangyayari din ba na sa isang mental patient, okay, na hindi lamang isang sakit o isang condition ang meron, nangyayari na nagkakaroon ng overlapping ng iba't ibang condition po? Oo. Yung iba, pwedeng may overlapping ng diagnosis, pero sa schizophrenia medyo strict. Dapat walang mood disorder tong pasyenteng to. Dapat walang substance use na nangyayari habang may symptoms. Dapat din walang medical problem na nagkokos ng mga sintomas niya. Okay, so ang hirap pala, no? Ang hirap mong ma-diagnose. Kaya napansin ko, kapag ka nag-history, kasi syempre nung nag-aaral pa tayo ng medisina, doktor, alam mo naman, nag-rotate din talaga tayo sa National Center for Mental Health, okay, in Mandaluyong. And nakita natin kung gaano kahaba yung history taking, no? Kailangan, so maybe basically, katulad nung sinabi nyo kanina na kailangan matanggal natin yung ibang factors, okay? Kasi para at least mas tama yung management, hindi ba, doktora? Okay, now, how do you go about the diagnosis of schizophrenia? Usually, ano po yung mga tests or how do you assess the patients? Ano yung mga katanungan na kalimitan itinatanong nyo miski sa mga kasamang kamag-anak? Oo, usually yung mga sintomas na pinag-usapan natin kanina. Delusions, hallucinations, tapos bukod doon, pwedeng disorganized yung behavior nila. Hindi nila kayang ayusin yung day-to-day na mga gamit nila. So, magulo. Yung iba, may mga tinatawag ding negative symptoms. Negative symptoms, parang wala silang motivation na gumawa. Parang pwede nakahiga na lang sa bahay maghapon, pero hindi siya depressed. So, basically, hindi productive. Oh, pero doktora, yung ibang ano po ba, kasama rin yan doon, yung ibang parang may tendency manunog ng bahay. Di ba, minsan may ganun po tayong naririnig, nakakalungkot, ano. Pwede din ba ma-consider ito dun sa mga parang criteria dun sa schizophrenia? Pwede rin. Kasi what if may nagsasabi pala dun sa tao na yun na sunugin mo yung bahay nyo o unahan mo na sila, sunugin mo yung bahay ng neighbor mo. Pwedeng mangyari yon.